Magandang hapon. Magandang gabi na, alas 6 na. So, Maya Pabingi, Maray na Banggi, Basanto Silabi, Naimbang Rabi, at Marayaw na Dum sa mga tausog, Maradyaw nga Duyom sa mga waraywar, mga Surigao-non. Maupay nga gabi sa mga waray-waray. Maayong gabi sa mga Ilonggo. Maayong gabi sa mga Cebuano, sa Bohol, sa Negros. Mayad nga gabi sa mga Karaya. O maayong gabi sa tanan mga taga Mindanao, mga Sara country. Okay? So ngayon patugtugin muna natin ang ating Ang pag-usapan natin si Buying. Nako, si Buying. Gusto maging Chief Justice? Edgar Nacion? Gusto mo ba yan? Pakitingnan muna natin. Patugtog muna tayo. Hindi ko siya masasagot. Ikaw na sumagot. Nagano ako naka-live ako Okay, so ito muna. Si yung babae sa Gatchalian case. So, ito ngayon, patugtugin muna natin si Sara. Tawagan mo ga. Sara, Sara, wala nang iba. Sara, Sara lang pag-asa. Sara, Sara, siya lang makapakulong. Mga kontraktor ubusin niya. Si BBM Sandro ikulong niya. Si Tamba Zaldi ikulong niya. Tapang at malasakit ibalik para bayan ay manahimik. Durugin ang sindikato sa korte, sa DPUA, sa DS Void, sa PhilHealth. Okay, ito naman ngayon. Ipatugtugin natin ang favorite song natin sa channel natin. Sa Pilipinas, kilala ang tindi. Hindi kayang bayaran ni numan ang kanyang prinsipyo. Kapag may inapi, siya ang nariyan. Kapag may bayaran, siya ang hadlang. Hindi siya tiklop sa pananakot ng iilan. Hindi siya alila ng sino mang mayaman. Kung ang kapangyarihan nila ay inaabuso, hinahawi niya yan mano-mano. Kapag ang taong bayan ang nasasakal, siya ang unang sumusugot, tumatagal. Hindi perang sukatan ng halaga, kundi kung sino ang lumalaban para sa masa. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador. Kakapi ng naaapi, kalaban ng sakim na
Remix Vlog. Magandang gabi. Kasing tirador, From Scotland, ha? hindi kayang bilhin ang puso Bro. niyang matibay. Ay, that's so cool. Ganda. Michel Custilo. Ambisyoso. Ahaha. Lintik na gusto. Magulo ng Pilipinas. Edgar Castel. Magandang gabi. Sa taong bayan nakatayo hanggang dulo ang Kaibigan ng lahat, tagapagtanggol ng mga naaapi. Kakampi ng mamamayan, laban sa mga tiwaling tao sa lipunan. Todo mirador, walang sinisino, mabuting kaibigan, mahirap na kaaway. Walang takot, isigaw ang katotohanan. Buhay niya ay tandaya para sa inang bayan. Toto Kausing, tirador. Kaibigan ng lahat, tagapagtanggol ng mga naaapi. Kakampi ng mamamayan, laban sa mga tiwaling tao sa lipunan. Todo mirador, walang sinisino, mabuting kaibigan, mahirap na kaaway. Walang takot, isigaw ang katotohanan. Buhay niya ay tandaya para sa inang bayan. Toto Kausing. Okay. Shout out, no? Sa mga kaparintihan sa pamilya ni Gray Mix Vlogs diyan sa Talisay, Cebu City, Cebu. Daghang salamat. So, ito ngayon, mag-umpisa na tayo. Ito ngayon papakita natin. Ambisyoso talaga ito si Boying Rimulya. Samantalahin niya kasi unang-una, hindi siya kayang tanggihan ni Bongbong Marcos. Yan napansin ko. Di ba last na siya na nag-apply pagka-ombudsman? At may problema pa? Tinanggap pa kahit may kaso. Believe ako sa kanya. Ganun po nangyari sa kanya. So, with this, tingnan natin. Pakita muna natin yung mga pruweba natin na nagpapakita na siya po ay talagang gusto na maging Chief Justice Secretary. Kasi magre-retiro si Chief Justice Alexis Gismondo. So gusto niya pumalit. Sa November 6, 2026, magre-retiro si Chief Justice Alexis Gismondo. Magre-retiro din, may isa pang justice na magre-retiro sa November 15, 2026. Si Justice Amy Lazaro Javier. Isa sa magaling na mga na justice. So, tingnan natin. Ito po yung Alam mo, ang nag-post pa nito na siya ang dami ng comment, no? Na nagpo-post na gusto niya magiging Chief Justice. So, breaking news ito. Ang nag-post pa nito ay mga Attorney Leni Robredo na page. So, ibig sabihin talaga magkakampi yung mga Marcos na Leni. Ganun ba yun? Pero mas gusto ko sana magkakampi si Sara at Leni. Para Sara Lee ang team. Di ba? Si Sara at si Leni. So anyway, ito ang gusto niya. Ang nagpupuri sa kanya, nagpupus ay mga grupo ng mga Robredo, mga kakamping. Sabi naman ito ni
May Arnold. Okay sana kung si Luis Tru ang papalit sa iyo. Then Trillanes DLD, talagang certified na mga dilaw ito. So si Sanay Cadores naman, kung may pakulong niya talaga ang mga magnanakaw sa gobyerno, napakalaking resibo ito. Pero magtiwala ang mga Pilipino. Sabi naman ni Belladino, resibo muna bago ang title na yan. Pakulong mo ang dapat makulong. Tapos Angge de Los Santos. Pero sana palitan na po yung si John Vic sa DILG. Tapos ito naman isa, si Manuel Roy Africa. Sabi naman niya ay stay as ombudsman and jail all the crook and the corrupt. Tapos si Rochvic Cariaso naman, diyan ka na lang sa ombudsman. Mas marami kang magagawa. Tapos Ulan Villa, diyan muna siya sa ombudsman. Marami pa siyang gagawin diyan. Si Pedro Trisplasios Trabasas, pwede, pero si Garcia sa Comelec, please, palitan na sila ni Cayetano. Alam mo na. Tapos Nilo Morandarte, pwede, deserve. Deserve ba? Okay, anyway, yan ang mga comments. Ibig sabihin, sa grupo ng mga kakamping, marami ang comment. Pero sa grupo naman ng mga DDS, pag tinanong mo, wala siya nada. So, dali ano ba ito? Yan, nawala para tayo sa picture, sa litrato. So, ngayon, ano ang dapat, kasi ang tanungin natin, dapat bang magpatuloy? Kung ako naman tanungin ninyo po, ang sasabihin ko lang, "Uy, Buying, maghunos dili ka. Please lang, utang na loob, huwag ka na mag-apply pa ka Chief Justice. Hindi mo nga nagagawa trabaho mo sa ombudsman eh. Nung naging secretary ka ng Justice, hindi mo nga nagagawa ng maayos eh. Ano ba mga meron ka? Kapag ang unang problema sa iyo, pinapakita mo, hindi ka patas. Pinakulong mo si Duterte kaya galit sa iyo mga DDS. Ikaw ang nagsabi na dalhin, bitbitin, arestuhin si Duterte at dalhin sa dihig. Ikaw, kasi ikaw ang sinandalan ng mga nila ni Nick Torre, nila ni kapatid mo, ni John Vic Remulla, sila ni Eduardo Anyo, si Gibo Teodoro, sino pa, lahat, si Marcos Lacanilaw. O yan sila, ikaw ang binasihan, ang desisyon mo, ang binasihan kung bakit nagdesisyon sila na dalhin sa dihig si Duterte. Pero nung time na yon ay nandoon ka, nung hinuli si Duterte sa aeroplano, ay nandoon ka sa Austria. Anong ginagawa mo sa Austria? Ibig sabihin ba, pinaluap mo doon sa Austria pagpadala ng warrant o arrest sa Pilipinas para maaresto si Duterte? Kasi si Duterte, alam nyo na pumunta ng Hong Kong. So ngayon, dahil uwi naman ng Pilipinas, alam nyo na abangan nyo lang sa aeroplano sa Pilipinas. At saka nung time na yun, naalaala mo yan, Kel? Nung time na yun, binantayan marami mga pulis sa airport ng Davao. Hindi kasi sila alam kung saan lalapag si Duterte, sa Davao ba o sa Manila. Marami din mga pulis sa Manila. Kaya noong March 11, 2025, ay pinasok sa tube at pinasok sa aeroplano, inaresto ni Nick Torre si Duterte. At sa utos naman ni Boying Remulla ay pinatapon sa dihig. Yan po ang totoong nangyari. So kung yan, sa totoo lang, sa lahat ng mga DDS, hindi sila konforme na magiging Chief Justice si Boying Remulla. Asyado sa politiko eh. Ang kailangan po, number one na qualification ng isang judge lang ha, kailangan cold neutrality of the judge. Paano siya magkaroon ng cold neutrality kung politiko siya all the way? Nagsimula siya, board member ng Cavite, 1995. Tapos, niyan ay nagtrabaho pa siya sa mga political offices.
Tapos, ang nangyari sa kanya ay naging gobernador pa ng Cavite yan. At naging congressman niya mga dalawa, mga 3 term sa Cavite. At isa pa, at yung kanyang anak na nahuli ng PIDEA ay ginawa niyang diskarte para maabsuelto. Yan po ang nangyari sa kanya. Isa pa, ang problema niya, maliban sa anak niya na drug case na inakwit, so ibig sabihin, wala siyang kapasidad na magiging patas. Kasi ang anak niya mismo ginawa niyang paraan na ma-acquit, na nahuli na pag-deliver ng first class marijuana. Tapos sa lahat naman ng mga kinasuhan mo, puro lahat mga kalaban mo. Yan ang record mo. Sabi pa sa iyo ni classmate mo si Justice Leonin ay binagbibilin sa iyo na huwag ka magiging politiko. Huwag kang magiging bias sa politics. Dapat neutral ka lang. Ito pa. Yung mga ikaw pa rin ang nag-utak-utak ng bendalo. So paano ka magbendalo? Paano ka mag-Chief Justice kung bendalo ka? Yan po ang isa sa mga issue laban sa iyo na hindi kayang tanggapin ng mamamayan o ng bayan sapagkat number 1 mo po ay may political color ka. Ang dapat diyan ay yung matalino. Ikaw hindi ka naman matalino O ang record mo, sabi dito, number 17 ka sa bar exams. Pero wala kang karanasan na mag-practice. Kaya hindi mo alam kung ano mag-practice. Wala kang kasanayan na karanasan para mag-analyze ng napakalalim at napakahirap na mga problema sa legal. Kaya hindi ka pwede magiging Chief Justice. Kapag Chief Justice ka, mas mataas ka pa, primus inter pares ka. Ikaw pinakamataas sa mga justices at paano mo sila pangungunahan? Mas matalino pa sa iyong kaklase mo, si Marvic Leonin. Yan ang gusto ko magiging Chief Justice kasunod. Papalit kay Alex Gismondo. Kaya bet ko talaga yan. Kaya lang hindi niya lang hawak ang bit. Hawak ni Buying ang bit. Kasi hawak niya si BBM ang nag-a-appoint. So yan, payag ba kayo niyan? Number 1 ko na issue sa kanya, ordinary graduate lamang siya na Bachelor of Laws. Hindi nga siya nag-take ng Master of Law. Hindi nga rin siya nag-take ng Doctor of Law. At saka wala siyang pinakamaiging karanasan kasi dapat may trial practice ka. Ibig sabihin ng trial practice, naging abogado ka, from one court to another, bumupunta ka doon, nakipag-debate ka, nakipag-argumento ka, para mahahasa ang isip mo sa malalim na pagtingin ng mga batas. Kung ganun, paano ka magiging maayos na Chief Justice? Paano pangunahan ang mga Chief Justice na mga magagaling pa sa iyo? Wala kang moral ascendancy para mangunguna sa kanila. Ano pa ang isang problema ko sa iyo? Ang problema ko sa iyo ay naipakita mo ang iyong track record na panay basta kalaban ni Bongbong Marcos kinakasuhan mo. Ganon ang track record mo. At nag-imbento ka pa ng kaso. Ang hirap sabihin na may kaso, gaya kay Marcoleta. Ito kay Marcoleta na kaso. Ipakita ko sa inyo. Inimbentuhan niya ng kaso si Marcoleta na plunder. Ito.
Nag-apply siya ng precautionary whole departure order laban kay Marcolita. Ang sabi niya, si Marcolita ay may ill-gotten wealth. Ill-gotten wealth. Anong ill-gotten wealth niya? Ang tinutukoy niya na ill-gotten wealth ay yung 75 million na binigay ng mga kaibigan niya. Kasama na si Mike Defensor na 30 million ang binigay. Tapos, ang dalawa pa niyang kaibigan, tig 25 million na binigay. Binigay ito mga January bago magsimula ang election campaign period. Ngayon, nung binigay yon, ang pakay nung tatlo na magbigay ay para gamitin niya sa eleksyon. So, ibig sabihin, wala siyang binigay sa kanya na para personal sa kanya, kundi binigay para sa eleksyon. So, kung binigay para sa eleksyon, hindi pwede magiging ill-gotten wealth. Bakit, Raquel? Binigay yan para sa eleksyon, hindi binigay para sa kanya. So, ang tanong, paano siya magkaroon ng wealth kung hindi binigay sa kanya? Diba? So, kung walang wealth, walang ill-gotten wealth. Simple lang mga argumento na gano'n. Hindi mo pa naintindihan yan. Kayo mga abogado na kapanood sa akin, sabay-sabay tayo mag-analyze ito. Meron bang indirect bribery? Pag-usapan natin. Ill-gotten wealth, nasabi ko na, hindi pwede magkaroon ng ill-gotten wealth sapagkat binigay ay hindi naman bukal naman sa loob ng tao nagbigay. Pangalawa, magiging ill na gawang yan kung ninakaw mo dun sa tao na nagbigay. Sa pangatlo, klarong-klaro na ang pagbigay ay gagamitin sa eleksyon. Sa kanyang eleksyon, mananalo siya. Wala pang campaign period yun, pero ginastan niya na. Pang ikot-ikot, kaya siya nga siya nanalo eh. So kung bigay yun sa kanya na bukal sa loob, na wala namang rason bakit siya binigyan, kundi tulungan lamang siya na magiging baka sakali pa. Hindi pa sigurado kung manalo o hindi. Baka sakali manalo. So, ganun po yun ang pagbigay sa kanya. Ikaw naman, kung halimbawa ikaw nagbibigay, wala kang kasiguran mananalo. Sa survey niya, number 33 pa siya. Pinakamataas, number 31. So, bakit nagbibigay ito si Mike Defensor? Nagbigay yung dalawa pang kaibigan. 75 million ang lahat na binigay. So, bukal sa loob niya ng pagbigay at hindi pera ng pamahalaan ang binigay. So, Raquel, kung hindi pera ng pamahalaan, walang pagnanakaw ng pera ng bayan. Ganun lang po kasimple. Hindi mo ma-analyze yan, Buying. Mag-apply ka pa ngayon, Chief Justice, tapos yung bagay na lang yan, mali-mali pa yung pagsasabi, kakasuhan mo ng plunder si Marcolita. Ang kaso niyang plunder laban kay Marcolita dahil doon sa tinanggap ng 75 billion na ginasta naman ay, number 1, na dahilan niya, indirect bribery daw yun. Diyos ko, ano bang ibig sabihin ng indirect bribery sa revised penal code? Ang ibig naman sabihin niyan ay, nagbigay ka ng pera sa isang tao, wala ka naman hiningi, basta binigyan mo lang siya. Pero sa totoo lang, binigyan mo siya, ang pakay mo para maging mabait siya sa iyo. At ang pakay mo para sa sunod na may kukunin kang benepisyo, makakakuha ka. Ngayon, tanong, anong makukuha ni Mike Defensor at saka ng dalawang tao pa mula kay Marcolita sa pagbibigay ng 75 million? Kung sa araw na yon, ng pagbinigyan siya ng January 25, ay wala nang pwesto si Marcolita kahit anong pwesto sa committee. Wala, tinanggal siya lahat. Kasi galit nga sa kanya yung mga tao ni Romualdez. So, tinanggal siya. So, ngayon, kung tanggal siya, walang maibibigay na mga impluwensya si Marcolita kay Mike Defensor. So, ibig sabihin, for nothing. So, kung given for nothing, hindi mo masasabi na may indirect bribery. Kasi ang elemento na pinakamalaking elemento na hindi mo dapat maiwala sa transaction ay yung elemento na nagbigay
Sapagkat ang rason ay nasa pwesto ka. Kagaya na halimbawa, kung mayor ka, binigyan kita ng pera ngayon, wala naman akong hiningi. Pero ang target ko dyan, ako nagbibigay, sa future, sasali ako sa bidding. Yan po ang indirect bribery. Indirect dahil may transaction ka kukunin. Indirect nga lang na magkakakikita ka. Iyan ang indirect bribery. Ang direct bribery naman po ay ganito. May bidding. O di kaya kung ano ang gusto mong gawin, may hingin ka, permit to quarry sa gobernador. Binigyan mo siya ng pera pa ilalim. Tapos apply ka ng permit to quarry. Binigyan ka ng quarry, pero direkta ang connection sa transaction. Yan yung direct bribery. Yung indirect bribery naman, sa halimbawa, isang taon, bago, wala pa yung transaction na yun, isang taon, bago ako manghingi ng prangkisa, nagbigay na ako ng pera sa kanya. Yan at tapos nang nabigay ko ng pera, alam ko na gobernador siya. Kaya may plano ako na kukuha ng kontrata na quarry. Ito naman ang pagbigay nila ni Mike at saka dalawa, walang pakay. Kung walang pakay, so bigay lang yun, bigay. So kung bigay, walang ill-gotten wealth, wala ring indirect bribery, at kung walang indirect bribery na siyang pundasyon ng plunder, wala ring plunder. Ang plunder kasi, ang ibig sabihin nun, gumawa ng at least 2 na krimen. Kapag tinutal mo ang transaction sa dalawang krimen, may hindi bababa sa 50 milyon. O ito, kahit isa 3 transaction, unang bigay, 25 million, isang bigay, 30 million, isang bigay, 25 million. Wala namang pakay ang pagbigay. So, walang transaction. So, kung walang transaction, walang krimen. So, kung walang krimen, walang plunder. Mahirap pa intindihin yun, Boying Rimulya. Bakit mo kakasuhan si Marcoleta ng plunder? Walang plunder eh. Sasabihin naman lang, labag sa salin eh. Hindi niya nilagay sa salin. May krimen ba? Pag kung gano'n, hindi niya nilagay sa salin. Ang totoo dyan, hindi nakalagay sa salin ni Marcoleta yan. Ngayon, ang tanong, may kasalanan ba si Marcoleta kung hindi na nalagay sa salin? Ang sagot, wala po. Bakit? Ang pera ay binigay para pangkampanya. Hindi yun binigay kay Marcoleta, kundi binigay sa kampanya. Kung binigay kay Marcoleta, yun, dapat ilagay niya sa salin. Sa kampanya binigay, pag ginastos siya, wala na pakialam si Marcoleta dyan. Kung ang gusto nila mangyari, ilagay ni Marcoleta sa kanya, hindi man niya kanya sarili yun eh. Sa kampanya yun. Ilagay doon sa kanya salin, tapos kung ginastos, ibawas lang sa salin niya. Naku naman. So, ibig sabihin, 75 million, ang 52 million yan na salin, ay dapat plus 75. Yan ang gusto na mangyari. So, 127. Dapat 127 million ang kanyang salin. Para minusan mo na 75, 52 million pa rin ang total. Plus minus. Di ba? Yan pa lang, palpak ka na, Boying. Hindi mo na alam kung may krimen o wala. Tapos, magsa-Supreme Court Justice ka pa. Yan ang, tapos kay Jinggoy, balik ako kay Bong Revilla. Si Bong Revilla, kinasuhan ni Boying Rimulya ng plunder at saka malversation. Bakit niya kinasuhan ng malversation? Ito po ay dahil ang ginawa daw ni Bong Revilla, siya ang nag-control ng isang flood control project na wala man lang ginawa
na kung saan ang contractor ay si Sally Santos. Hindi ginawa ang kontrata. Nagkama lang 92.8 million ang total cost ng project. Ngayon, wala silang ebidensya ipakita kung paano nag-connect si Bong Revilla doon. Ang kay Bong Revilla lang, mayroon daw sila sinasabi na insertion daw yun ni Bong Revilla yung project sa Pandi, Bulacan. So 98 million yun. 92.8 million. Wala silang ebidensya pinakita na si Bong Revilla ay nakialam sa proyekto. Wala silang ebidensya pinakita na si Bong Revilla ay tumanggap sa kontraktor na si Sally Santos. Kasi bakit kontraktor? Kasi ang bayad ng proyekto ay direkta ibabayad sa kontraktor. So natural, lahat ng gustong kumita, dadaan kayo sa kontraktor. Tinanong mo si Sally Santos, wala siyang binigay na pera kay Bong Revilla. Binigay niya ang pera kay Bryce Hernandez. Yan ang sinabi niya. Nang nakubra niya na ang bayad sa kanang DPWH, ay binigay niya kay Bryce Hernandez. So, ganun ang nangyari. Tahasa naman sinabi ng ibang engineers, hindi nila nakita ni minsan si Bong Revilla doon. Tapos, yung ibang ebidensya ay inanggaling kay Henry Alcantara na siya daw nagbigay ng pera na ibibigay kay Bong Revilla at binigay na doon kay Roberto Bernardo na USEC ng DPWH. Tapos si Roberto Bernardo naman nagsalita na kabuuan na binigay niya ay 375 million kay Bong Revilla. Ngayon, kung ganon, tatanggapin natin na totoo yan. Ang tanong ng isang magaling na abogado kagaya ko, paano mo sasabihin na may sabit si Bong Revilla dyan? Kung ang sinasabi mo, ang ninakaw ni Bong Revilla ay 92.8 million, pero ang ebidensya mo, 375 million. Ano ibig sabihin nan? Kasama ba yun sa 375 million ang 92.8 million? Wala kayong ebidensya. So maaring ibang krimen, yung pera binigay kay Bong Revilla na 375 million, kung totoo man yun, yung sinasabi ni Yusek Roberto Bernardo. Pero walang sinabi sa Yusek Roberto Bernardo na kasama sa perang binigay ay kasama doon ng 92.8 million. Sa project, kuno na Ghost Project. Mga kaibigan ko, kung ikaw ang engineer, kurakot ka na engineer, papayag ka ba na si Bong Revilla lang kukubra? Halimbawa, kayo si Bryce Hernandez, papayag ba si Bryce na si Bong Revilla lang ang kukubra? Nang ibig sabihin na 92.8 million na kinaso laban sa kanya ay 92.8 million ang halaga ng proyekto. So paano ngayon mangyari yan? Na may ebidensya laban kay Bong Revilla. So iyan, dinidiscuss ko yan, na walang ebidensya laban kay Bong Revilla pero pilit mong sinampa ang kaso. Bakit? Kasi ang pakay mo, kumpare mo si Bong Revilla at ang pakay mo ay maabsuelto si Bong Revilla. Kunwari lang yan, palabas lang yan na kunwari kumakaso kayo. Nakakahiya kayo. Di ba? Paano ngayon masintensyahan si Bong Revilla? Kulang-kulang ebidensya. Klaro-klaro. Ito naman kay yung ginawa niya laban kay Jingo Estrada. Sinampahan na daw nila ng plunder at malversation si Jingo Estrada sa Sandigan Bayan. At nairaffle na nga sa 5th Division ng Sandigan Bayan ang kaso laban kay Jinggoy. Ang mga ebidensya niya ay ang pinaka-main ebidensya ay ganito. May tao ko na nag-deliver kay Jinggoy. Yan ang ebidensya niya.
Ngayon, ang tao naman ay umamin na hindi niya kay Jinggoy binigay. So paano niya patunayan na si Jinggoy tumanggap? Hindi ka ba nag-research sa iyong investigasyon? Ganon kang klaseng ombudsman, mahina. Tapos gagawin kang Chief Justice? Pangalawa, ang pinakamatindi, ang binabasihan mo ng iyong kaso na nagnakaw si Jinggoy ng pera ay ganito. Nang dahil si Jinggoy ang nagpalusot ng project. Ngayon, pag sinabi mo si Jinggoy ng palusot ng project, paano mo patunayan? Wala kang ebidensya. At yung project na yan, kasama sa lista na pinirmahan ni Bongbong Marcos. At yung project na yan, kasama yan sa pinasok nila ni Saldico, pinasok nila ni pinirmahan ni Speaker Romualdez, pinirmahan ni Senate President Chis Escudero, pinirmahan ni Finance Committee Chairman Grace Poe. So, sino ngayon ang sasabihin mo na nag-utos para ipasok ang proyekto niyan? Ni isang perma ni Jinggoy dyan ay hindi mo makikita. Ang partisipasyon ni Jinggoy dyan ay kasama sa bilang senador ng ibigay sa mga senador. Itong papel na ito pong project. Bumoto ba kayo? Hindi. Ang papel ni Jinggoy dyan, bumuto lang siya. Malay ba naman ni Jinggoy kung kasama yung kanyang proyekto doon? Mahigit 4,000 sa proyekto lang ng DPWH na nakalagay ron. Paano mo mahagilap? So, yan ang aking sinasabi kung si Jinggoy pag-usapan natin. Magaling? Yan bang magaling na magiging Chief Justice? Umalis ka na dyan sa ombudsman. Hindi mo makukonvict si Bong Revilla, hindi mo rin makukonvict si Jinggoy kung gano'n lang ebidensya mo. Hindi ka pwede, tapos apply ka pa ng Chief Justice. Nakakahiya ka. Tapos, pag-usapan natin kay Joel Villanueva na kaso. Pareho sitwasyon. Si Jinggoy naman pala, balik tayo kay Jinggoy. Yung kiniklaim ninyo na si Jinggoy ang nagpasimuno para maipasok ang proyekto na yon ay may kontra-ebidensya na nagpalabas ng sertifikasyon ang Legislative Bureau Research Administration ng Senado. Nag-certify na walang pinasok, walang siningit na proyekto si Jinggoy Estrada. So paano mo ngayon may kukonvict yun? Mas lalong hindi mo kukonvict kasi mayroong tinatag na exculpating evidence. Ebidensya na makasapat na makapag-absuelto kay Jinggoy. Yan bang gusto mo maging Chief Justice ka pa? Alam ko, pinapaboran mo si Jinggoy kasi bakit? Kahit na magkaaway kayo sa politika, kakampihan mo kasi ang nanay ni Jinggoy, si Dr. Loy Estrada, ay kinuha ka, ikaw ang ginawa na Chief of Staff sa opisina ni Senator Loy Estrada. Ibig sabihin, imbento na naman ang kaso yan, buyabuying. Ganon din ang kay Joel magyari. Pari-parihong sitwasyon kay Jinggoy at saka kay Bong Revilla. At ganon din kay Chis Escudero. Wala naman kayong ebidensya na si Chis Escudero tumanggap. Ang ebidensya na lang si Maynard Ngo ang tumanggap. Maynard Ngo ay bata ni Lisa Marcos. Ano ngayon? Paano mo ngayon patunayan ito mga magigilty ito? Ang sunod mo pang problema, bakit hindi mo kinakasuhan si Romualdez? Kunwari, anunsyo ka pa? Kunwari, nagpa-HDO ka, nag-hold departure or di ka kay Romualdez? Style nyo bulok. Kunwari lang yun. Ang totoo dyan, tinutulungan mo, gumagawa ka ng diskarte, yung kaso na
dismiss me, acquit me. Yun ang kaso. Nakadesinyo na i-acquit ang kinakasuhan. Grabe kaya, Buying. Hindi mo nga magalaw-galaw si Edwin Guardiola. 200 billion mahigit ang binulsa. Dami mga contractor dyan, hindi nyo magalaw-galaw hanggang hindi kinakasuhan. Si Arjo Atayde, ba't hindi mo kinakasuhan? Ang anak ni Rapi Tulfo, bakit hindi mo kinakasuhan? Sige nga. Ang ibang congressman dyan sa si Patrick Vargas, hindi mo kinakasuhan. Sa mga senador, nakakampi mo si Rapi Tulfo, 5 billion ang kanyang insertion, hindi mo kinakasuhan. Tapos si Erwin Tulfo, sa Green Hills, hinatira ng 6 na maleta ng mga dating Marines, hindi mo kinakasuhan. Paano ngayon yan? Kaya ako i-nominate ko talaga na sunod na Chief Justice ay itaga mo sa bato si Marvic Leonin. Hanggang dyan na muna tayo. Aywan ko sa inyo kung gusto niyo siya magiging Chief Justice. Jinggoy, Joel Cheese, Marcolita, Ruben. O si Marcolita, mali-mali pang kaso mo. Kay Ruben, paano nagkaroon ng obstruction justice doon? Hindi naman warrant of arrest ng Pilipinas yun. Batas ng ICC yun. Walang obstruction justice kay Ruben. Ngayon, bakit may ingit ako kay Buying? Maswerte siya. Bakit hindi ko siya kaingitan? Maswerte siya. Hawak niya sa liig si Bongbong Marcos. So ayun si Mark Villar at si Camille Villar, kakasuhan mo rin. Grabe ka, ginagamit mo yung position mo para kakasuhan ng kaaway ni Marcos. Bakit si Marcos hindi ka maghanda ng kaso pang-impeach laban sa kanya? Halata mo na malitang-malita ng mga pera na binibigay kay Marcos. Ayaw pa niyo sundin. So, sabi ni Patricio Kibuloy, oy, samahan mo si Kibuloy sa kulungan. Wala na daw makinig sa akin. Elvira de Leon. Kaya po pala puro bendalo. Ganon nga ginagawa niya. Cesar Panaligan. Inggit ka lang. Inggit. Bakit ako mainggit? Raymond Ribocas. Congrats Buying, new Chief Justice. Tapos RB, Diyos ko, kawawa na talaga Pilipinas. Zip-zap, Chief Justice is bend the law. Raymond Ribocas, Toto, kahit anong sat-sat mo, diha, handa na yan makulong, malinis. Ricardo Abantro, Edwin Amon, walang ikukulong sa nadidiis mo. Wala na ikulong na didiis mo. Ang dami nga kinulong ng mga didiis eh. Na Marianita Catalonia Kausig, aking kapatid, maayong gabi eh. Okay, si Masi, dapat lang natanggalin yung Marcolita. Bakit magaling si Marcolita? Bakit tanggalin? Sobrang galing. At saka tapat pa sa trabaho. So, Baston Pabianas, wala bang nakapending na kaso si Buying? Meron, nakapending na kaso. Sinampahan ni Amy Marcos ng kasong kidnapping. Nakapending pa. So, Evita Iskandar Kausing, topsy-turvy na talaga na mentalidad ni Buying. Nakadalawang bypass operation na ito eh. Di ba? Watts? Oh my God, Buying, Chief Justice. Chief Justice Buying. Renante Candole, hahay, imbestigahan nyo na ang malita. VMBLV, bawal nga sa Comelec. Raymond Ribocas, tama lang magiging Chief Justice. Kay Marcolita, nanalo na si Marcolita sa Comelec po.
Binasura ng Comelec ang kaso laban kay Marcoleta. Tapos, Thomas Isplana, gandang gabi, Atty. Toto Kasing, kawawa ang taxpayer dito sa gobyerno. Kung patuloy na patulog-tulog ang taong bayan, hindi mo sasalita, magigiting na lang tayo, magigising na lang tayo na nasa kangkungan na ang Pilipinas. Si Bing Diboke, maayong gabi. Si Ophelia Taipan, nakapasa na daw ng bar board exam, attorney, toto this year lang. Sino ba nakapasa? Matagal na po siya nakapasa. 1987 na bar exam nakapasa si Boying Rimulya. So, Manila 0. Wala naman tayong magagawa hanggat gusto ni BBM. Ayan. Maricar Santos, pati ba naman Supreme Court? Dudungisan ni Rimulya. Marmons, good evening, Engineer Toto from Marbel. O maayong gabi sa mga taga Marbel. Ako nga mga banwa. Palangga nga banwa. Marmons, good evening, Engineer Toto from Marbel. Sydney, Mila Nimpa, Galinero, sorry. Cleo Figalios, nahiya naman siya sa taga Supreme Court. Hopscotch, hawak nila ang beat. Yun nga, hawak nila beat eh. Boy Jimenez, Boeing is not competent. Tama. Maricar Santos, pati ba naman Supreme Court, dudungisan. Ngayon, kay Chrissy Brook, Bendalo. Dr. Toto, paano maging CJ? Does he need to be appointed by the President? Siyempre, si President Marcos mag-appoint. Pagkatapos mapagpilian, madali lang isipsigit yan sa Judicial and Bar Council. Manila 0. Magiging ombudsman ng Kasibuying kahit ang daming sinampang kaso sa kanya, binaliwala. Grabe. Grace Mix Vlog, no? Grace Mix Vlog. Maayong gabi, attorney, watching from Scotland. Shout out, palihog, sa ako family, diha sa Talisay, Cebu. So. Tapos Raymond de Bugas, inggit lang. Nako. Jean Vocalist, Kamuting Ulalo, Sibuying, Dominador, Ilisanin, Bendalo, Jean Vocalist, Ngek-ngek mo Buying, Arkizam, RBC, hahaha, Elenita, Maglaki, so, sino pa? Si Mauro Lingan, super sinungaling, yan si Buying. Pag-isi siya, masisira lang ang justice system natin. Tama po kayo. So hanggang dyan na lang tayo. Pakiusap lang, pakilike nyo para mag-increase naman ang algorithm natin. At magandang gabi po sa inyo. May konti, antayin nyo lang, magbablog pa ako ng isa pang topic tayo. Maganda ito, magaganda